Panalo na po mga kaistorya si President Donald Trump. May bagong leader na po ang Amerika sa ngayon. At nagpaabot na po mga kaistorya ng congratulatory message si PBBM kay Donald Trump. Yan po yung kanyang official statement. Ano ho? Yung pinapakita ko na yan sa inyo sa tabi ko mga kaistorya. Alam niyo bang ang sinasabi ng mga eksperto mga kaistorya, laman ng mga balita na ang posible o napipintong World War III, mga kaistorya, ay kayang patigilin po yan ni Donald Trump. Proven po kasi mga kaistorya noong siya ay presidente pa, nung nakaraan, na kanyang termino, yung mga bansang agresibo na nagbabanta ng digmaan o maaaring maging sanhi ng World War III ay napahinahon po ni Donald Trump. At yung mga bansang yun, bansang komunista, mga kaistorya. Yan yung talino at kakayahan ni Donald Trump. So yan po mga kaistorya, ang mga balita na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like na po. So basahin natin muna ito pong statement ni PBBM para kay President Donald Trump. Dito na lamang tayo para na-highlight ko po. Ang sabi niya, President Trump has won and the American people have triumphed. I congratulate them on their victory in an exercise that showed the world the strength of American values. We look forward to working with President Trump on a wide range of issues that will yield mutual benefits for two nations with deep ties, shared beliefs, a common vision, and a long history of working together. I am hopeful that this unshakable alliance, tingnan niyo yung mga termino na binabanggit ni PBBM, tested in war and peace, I will be forced for good. Will be forced for good, blazing a path of prosperity and amity in the region and on both sides of the Pacific. This is a durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we share, freedom and democracy. Yung mga pro-China dyan, ang gusto yata mga kaistorya ay komunismo. Tingnan ninyo. Itong sentence na ito. I have personally met President Trump as a young man. So I know that his robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump. Ang sabi ni PBBM, bata pa lang siya, nakilala na niya si President Donald Trump. Tapos mga kaistorya, ang sabi ni Roque ay matalik na kaibigan daw ni Duterte. Si Trump, umaasa sila mga kaistorya kay Trump. Naku po, alam naman natin anti-America ang nakaraang presidente ng Pilipinas. Ang hindi niya alam ito actually nag-comment ako dito at pinakita ko sa inyo sa isa kong content mga kaistorya Nag-comment ako dyan Ang kaso dinilit yata kasi wala na yung comment ko kako hindi mo yata alam ang tungkol dito, yung picture ni Donald Trump. Nasa 40 plus pa lang umano si Donald Trump sa katabi si former First Lady Madam Imelda Marcos. Hindi niya yata yung alam. Sabi ko sa inyo, tama ako Bata pa lang si PBBM, kilala na niya si Donald Trump at kilala ni Donald Trump si PBBM. Kasi noon pa, hindi pa presidente si Donald Trump, mga kaistorya, ay kilala na niya. Magkakilala na po sila ng pamilyang Marcos. Okay. Tapos na tayo dyan sa statement na yan ni PBBM. Maraming naglalabasang balita ngayon na posibleng simulan ng World War III. Binabanggit nila yung specific area at espesipikong mga kadahilanan. Kagaya nito, ipakita ko sa inyo mga kaistorya. Ang sabi po dito, new vehicles, face paint, and a 1,200 foot fall. The U.S. Army prepares for war with
China. Actually, kahit si Pilipinas naghahanda, nagsasanay kung sakali hindi naman yun sa ibig sabihin sasabak talaga tayo sa digmaan. Walang ganon. Kahit ang gobyerno natin walang sinasabing ganon. Kaya lang normal na ang sandatahang lakas naghahanda. Mas mabuti yun kaysa pumabulaga nang walang kahanda-handa. Ito pa, ha? Ang sabi ito ay sa Ukraine First step to world war. North Korea preparing 10,000 soldiers to join Russia's war, Zelensky confirms. First step daw po yun to world war Ha? Kayang patigilin lahat yan ni Donald Trump. Itong si China, itong si Russia, itong si North Korea, kaya yan. Tingnan ninyo, si Shanghai, si China. Chinese President Xi Jinping called this week for troops to strengthen their preparedness for war, state media reported on Saturday, just days after Beijing staged large-scale military drills around Taiwan. Nanawagan talaga lang. Actually, hindi ako naniniwala. Sasabak na sila mismo yung magiging sila yung susugod. Malabo. Baka naghahanda lang sila just in case. Ito pa. Ito mismo sa loob ng West Philippine Sea, Scarborough Shoal, where World War III begins. Ayan, mga kaistorya, The Scarborough Shoal has become a focal point of rising tensions between China and the Philippines in the South China Sea. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has accused China of harassment and intimidation in the region, which is rich in natural resources na malamang hinahabol yan ni China. Isa yan. Alam nila yan Yung natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippine Sea. At, po yan sea lanes, yung trade route po dyan sa South China Sea. Malamang, yun talaga yun, mga kaistorya. Eto pa, ang sabi po dito mga kaistorya West Philippine Sea, US-Philippines launch war games after China-Taiwan's drills. Magkasama, puwersa ng Amerika at ng Pilipinas, naghahanda Thousands of US and Filipino Marines launched 10 days of joint exercises in the northern and western Philippines on Tuesday, a day after China held huge drills around Taiwan. Ito pa, ito yung mga balita talagang lihitimo ito Mga kaistorya tingnan ninyo. The next world war starts here. An aggressive China in Russia's war on Ukraine brought South Korea and Japan closer. Allied countries natin, South Korea at Japan. With lots of American help, tinutulungan ng Amerika, keeping them together to deter Beijing will be one of the most important foreign policy tasks for Harris or Trump. Kay Trump, mga kaistorya, alam na niya, palagay ko, kung paano siya gagalaw para i-pacify o payapain ang sitwasyon ng mga bansang yan para hindi magkaroon ng world war. At ako naniniwala, maging yung digmaan ng Ukraine, ng Russia, maging dyan sa bandang Israel, ay titigil yan. Kasi alam niyo mga kaistorya, si pamagitan sa mga bansa tagapayapa si Donald Trump. Yan ang nakita natin mga kaistorya na naging pulisiya niya nung kanyang termino. Ay ngayon pumasok uli bilang 47th President of the United States. Paano ko nasabi? Anong basihan natin, mga kaistorya? Well, ito kasi yan Tingnan ninyo ito, si Putin at saka si Donald Trump. Nagkita, nag-shake hand pa nga. Oo, hindi ganyan noon ka-agresibo ang Russia. Bakit? Napapaamo nga po ni Donald Trump. Ayan US President Donald Trump shakes hands with Russian President Vladimir Putin at the end of their summit in Helsinki, Finland on Monday. Diba? Ito pa. Ito po naman ay si Kim Jong-un at si Donald Trump. Literal, nakatapak po yan sa lupain ng North Korea si Donald Trump. Mga kaistorya Trump meets North Korea Kim Jong-un and says nuclear negotiations will resume. 2019 po ito, ayan North Korean leader Kim Jong-un walks with President Trump north of the military demarcation line that divides North and South Korea in the joint security area of Panmunjom in the demilitarized zone on Sunday. Nakatapak yan literal. Pinipicturean ng mga media.
Nakatapak yan dun, sa loob mismo. Yung border, nandun si Trump sa kabila. Pagdating ni Kim Jong-un, humakbang siya. Palampas doon sa borderline, papasok na ng North Korea. Maging si Xi Jinping, mga kaistorya Trump says, had an excellent meeting with China's Xi. Ayan. See? US President Donald Trump said on Saturday he had an excellent meeting with Chinese President Xi Jinping, as good as it was going to be. Naging maganda ang resulta ng pag-uusap nila noon ni Donald Trump, mga kaistorya. Well, itatanong ninyo, paano naman dito sa Pilipinas? Juan Historiador, anong masasabi mo? Well, may balita kasi, mga kaistorya. Actually, nagsalita na po ang atin pong si Secretary Gibo Teodoro, kung hindi ako nagkakamali, panatag sila, mga kaistorya. Hindi magbabago. Ang pulisya ng Amerika, hindi magbabago ang suporta din ng Amerika dito sa Pilipinas. Ito lang kanina lang sa statement ni PBBM, bata pa lang siya, nakilala na niya si President Donald Trump at tiwala siya sa magiging pulisya ng papasok na administrasyon ni President-elect Donald Trump. At ito pa, realidad. Napakalaking asset ng Amerika ang Pilipinas. Oo, tayo nga po ay kabilang sa wall o pader na nakaharang sa harapan ng China. Itong pader na ito, hilira ito ng mga bansa na allied countries ni Amerika. Oo, ano yun? Yun po yung first island chain na kinabibilangan din ng Japan, Taiwan, Pilipinas, pababa. Oo, mga kaistorya. Walang ibang pinakamalapit na nasa harap ng China na mayroon pong naval base ang China dyan sa sa harapan natin, mga kaistorya sa harapan ng West Philippines may naval base sila dyan Walang ibang pinakamalapit po dyan kung hindi ang Pilipinas. Alam ng Amerika na makaka-resback agad-agad sila, makakapag-retaliate agad-agad sila kung sila po ay nandito sa Pilipinas. Ano yon? Sa pamamagitan ng EDCA bases. Hindi maaaring iwanan ng Amerika ang Pilipinas at i-pull out nila ang EDCA. Oo, realidad yun, real talk yun, mga kaistorya. Kaya kayo, pumanatag kayo. Actually, ako, alam nyo, expected ko na po, mga kaistorya, na mananalo si Donald Trump kasi nag-overwhelm po yun pong mga supporters ni Donald Trump sa Amerika, maging sa SOCMED, kita mo, ramdam mo gusto nilang pabalikin si Donald Trump. Oo, ilang buwan pa sa mga nakalipas na buwan na nangangampanya, panahon ng kampanya sa Amerika, ako ay nakasubaybay na sa SOCMED. Alam niyo, kung ako ang tatanungin niyo, pabor ako kay Donald Trump. Kaya nga nasabi kong expected ko ng mananalo kasi ramdam ko yung pulso ng mga American citizens, mga kaistorya. Ito pa, dagdag na balita na lamang po tungkol dun sa SUV na may number 7. Ang number 7 kasi pang senador po yan ito yan Tingnan ninyo. Ako hindi ako naniniwala, sabi ko sa LTO, sinabi ng fake yung plate numbers. Well, ito na. Sige, maniniwala na ako. Driver of SUV with fake 7 plate has surrendered to LTO. Sige, naniniwala na ako kasi nag-surrender na daw yung driver doon sa LTO. Okay, sige, basahin natin. The SUV driver who illegally used the EDSA busway with a fake 7 protocol plate assigned to senators has surrendered to authorities. The LTO said on Wednesday. Today, I would like to announce that the mystery behind the ownership and the people behind the controversial SUV with a number 7 protocol plate on EDSA busway is already solved. Sabi po, mga kaistorya, ng autoridad ng LTO. Mamahalin yun Cadillac Escalade. Mahigit 18 million pesos ang halaga nun kung hindi ako nagkakamali. Pangmayaman na sasakyan. The driver and the registered owner of the SUV contacted us yesterday and informed us that they would show up and take responsibility for the unfortunate incident at Guadalupe, Makate. He added the driver was identified as Angelito Edpan, 52, an employee of the Orient Pacific Corporation,
which own the involved vehicle. Employee. Siya ang may-ari nung sasakyan na yun. 18 million yun. Pangmayaman yun eh. Pangmayaman yun eh. Yung sasakyan na yun eh. Well, iharap dapat ng LTO. No? Ipakita nila na pumunta nga sa kanila. Mga kaistorya. Mukhang ako'y pa rin eh. May kunti pa rin pagdududa. Kasi ang sabi niya, employee daw ng isang kumpanya. Mamahalin yung mamahalin yung Cadillac Escalade na yun eh. Pwede pa sigurong maniwala akong tuluyin kung sinabi sa balita na may-ari ng kumpanya o kaya naman po mga kaistorya ay stockholder ng kumpanya. Pwede pa. Ang sabi employee o employer, baka nagkamali lang ako. O employee nga eh. Employee ang sinabi eh. Hindi eh. Linaw naman ang sinabi, employee daw po, an employee of the Orient Pacific Corporation which owns the vehicle. Well, bahala na sila dyan. Salamat po sa inyong panonood, mga kaistorya. Congratulations po kay President-elect Donald Trump. Congratulations din po sa mga Amerikano na ito ay isang triumph na historic po ito. Nag-post na nga ako ng community post sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na nagpapaabot ng pag-congratulate kay President Donald Trump at sa mga American citizens. Actually mga kaistorya, may mga American citizens na mga Pilipino na nakabase sa Amerika na ang binoto at pinaboran ay si Donald Trump, na sila rin po ay mga followers at mga subscribers po ng inyong lingkod. Yun. Salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat, salamat sa atin pong Panginoon. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Di ko na kayo iisa-isahin. Basta around the world, across the globe. Dahil talaga namang buong mundo may nanonood po sa inyong lingkod. Salamat po. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.